Kumusta, mga kasama sa paglalakbay sa kosmos? Ako ang inyong gabay sa mga misteryo ng buwan at mga bituin. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung saan nagmumula ang tunay na lakas? Paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon, sa araw na ito, isang portal sa pinagkukunan ng walang hanggang enerhiya ang bubukas para sa iyo? Isang enerhiya na nagmula pa sa iyong mga ninuno. Ngunit mag-ingat. Isang maling salita o kilos lamang ay maaaring sumara sa daluyan na ito at magdulot ng kamalasan sa iyong angkan sa mahabang panahon. Manatili kayo at aalamin natin kung paano gamitin ang sagradong bukal na ito para sa kasaganaan. Ngayon ay ang ikasimpa araw ng buwan. Ang buwan ay nasa yugto ng paglaki, papalapit sa kabilugan, isang panahon ng matinding pag-usbong at pagkilos. At upang palakasin pa ang enerhiyang ito, ang buwan ay naglalakbay sa maapoy at mapangahas na signo ng Aries. Ang kombinasyong ito ay parang isang geyser, isang malakas na pagsabog ng enerhiya na may kakayahang lumikha o sumira. Depende sa kung paano natin ito gagabayan. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang bukal or fountain. Hindi lamang ito simpleng tubig. Ito ay ang bukal ng buhay, ang pinagmumula ng lahat ng bagay, ang koneksyon natin sa ating nakaraan, sa ating mga ninuno, at sa ating pamilya. Isipin ninyo ang bukal. Ito ay enerhiyang aktibo, malikhain, at puno ng kasaganaan. Ito ang daloy ng buhay na hindi nauubos. Ngayong ang buwan ay nasa Aris, ang tubig ng bukal ay nagiging mainit, halos kumukulo sa sigasig at pagnanais na kumilos. Ito ang perpektong araw upang simulan ang pagtatayo ng isang bagay na magtatagal. Isang pundasyon para sa iyong pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng tubig mula sa bukal at apoy mula sa Aries. Ito ay isang araw ng sagradong singaw o steam, ang kapangyarihan ng pagbabago at paglikha. Ang mga planeta na kaagapay nito ay ang buwan na kumakatawan sa ating emosyon at pamilya at ang Mars, ang pinuno ng Aries, na nagbibigay ng tapang at determinasyon. Ang mga bato ng kapangyarihan para sa araw na ito ay amber, na nag-iimbak ng sinaunang enerhiya at sardonyx na nagpapatibay ng mga ugnayan sa pamilya. Ang mga kulay na magpapalakas sa iyong aura ay ginto na sumisimbolo sa karunungan ng mga ninuno at pula na kumakatawan sa sigla at buhay. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay malinaw. Lumingon ka sa iyong pinanggalingan upang malaman ang iyong patutunguhan. Payo ng universo na bigyang pansin ang iyong pamilya, ang iyong mga ugat, at ang mga tradisyon na humubog sa iyo. Dito matatagpuan ang iyong tunay na lakas. May isang sinaunang kwento tungkol sa isang nayon na matagal nang dumaranas ng tagtuyot. Ang kanilang mga pananim ay nalalanta at ang mga ilog ay natutuyo. Sa gitna ng kanilang pag-asa, isang binata na nagngangalang Lakan ang nanaginip. Sa kanyang panaginip, nilapitan siya ng isang matandang babae na nakaputi, ang kanyang ninuno. Itinuro nito ang isang malaking puno ng balete sa gilid ng kanilang nayon at sinabing, sa ilalim ng mga ugat na iyan ay natutulog ang puso ng ating lahi. Gisingin mo ito. Pagkagising ni Lakan, pinuntahan niya ang puno at nagsimulang maghukay. Pinagtawanan siya ng mga tao. Nababaliw ka na ba? Naghahanap ka ng tubig sa tuyong lupa, sabi nila. Ngunit hindi siya tumigil. Naghukay siya ng naghukay, ginagabayan ng alaala ng kanyang ninuno. Nang halos sumuko na siya, tumama ang kanyang pala sa isang malaking bato. Sa ilalim nito, may isang maliit na siwang kung saan may mahinang agos ng tubig. Nilinis ni Lakan ang paligid, inalaya ng dasal at pasasalamat ang mga espiritu ng kanilang lahi.
At bigla, mula sa maliit na siwang, bumulwak ang malakas na agos ng malinaw at malamig na tubig. Ito ang sinaunang bukal na matagal nang nakalimutan. Mula sa araw na yon, hindi na muling nagdanas ng tagtuyot ang nayon. Naging masagana ang kanilang ani at naging matatag ang kanilang komunidad. Natutunan nila na ang kanilang lakas at kasaganaan ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa mga ugat na nakabaon sa kanilang kasaysayan. Ang kwentong ito ay paalala na sa loob ng bawat isa sa atin at sa ating pamilya ay mayroong isang bukal. Ngayon, ang araw para hanapin, linisin at parangalan ito. Sa araw na ito, ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga palatandaan. Bigyang pansin ng mga ito. Narito ang ilang senyales mula sa tadhana. Uno, kung ikaw ay biglang nakakita ng umaagos na tubig sa di inaasahang lugar, tulad ng sirang tubo o biglaang ulan, ito ay tanda ng pagbubukas ng daluyan ng biyaya. 2. Ang makakita ng bahaghari, lalo na malapit sa anumang anyong tubig, ay isang pangako ng pagkakaisa at paggaling sa loob ng pamilya. 3. Ang makahanap ng mga lumang litrato ng pamilya nang hindi sinasadya ay isang paanyaya mula sa iyong mga ninuno na alalahanin sila. Par, kung may biglang nag-alok sa iyo ng tubig na maiinom, tanggapin mo ito ng may pasasalamat. Ito ay simbolo ng pagtanggap ng biyaya. 5. Ang marinig ang masayang tawa ng isang bata ay isang kumpirmasyon na ang enerhiya ng paglikha at bagong simula ay nasa iyong panig. 6. Kung biglang tumigil sa pag-andar ang gripo o nabarahan ang lababo, ito ay isang babala na mayroong blockage sa daloy ng enerhiya sa iyong pamilya. Oras na para ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. 7. Ang panaginip na bumisita sa isang lumang bahay o tahanan ng iyong lolo't lola ay isang napakagandang senyales. Ito ay nangangahulugang ginagabayan kanila. Ang mga panaginip sa gabing ito ay napakahalaga at madalas na propetiko, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Kung managinip ka ng iyong mga yumaong kamag-anak, pakinggan mong mabuti ang kanilang sasabihin. Ito ay direktang mensahe. Ang panaginip tungkol sa malinis at umaagos na tubig ay nangangahulugan ng kasaganaan at kalusugan, samantalang ang maruming tubig ay babala sa mga problema sa pamilya o kalusugan. Ang mga taong isinilang sa ika-musemos sa araw ng buwan ay mga natural na bukal ng enerhiya para sa iba. Sila ay may malalim na koneksyon sa kanilang pamilya at madalas na nagiging sentro o haligi nito. Sila ay mga tagapagtayo, mga taong lumilikha ng mga bagay na nagtatagal. Mayroon silang likas na optimismo at kakayahang magbigay inspirasyon. Ang kanilang misyon sa buhay ay ang mag-iwan ng isang matibay na pamana, hindi lamang material, kundi espiritual. Ngayon, tingnan natin kung paano naiimpluwensyahan ng enerhiya ng bukal at ng maapoy na aris ang mga mahahalagang aspeto ng ating buhay. Sa pag-ibig at relasyon, ito ang perpektong araw para sa mga family reunion, pagpapakilala ng iyong partner sa pamilya, o pag-uusap tungkol sa pagbuo ng sarili ninyong pamilya. Ang init ng Aries ay nagbibigay ng pagnanasa, habang ang enerhiya ng bukal ay nagbibigay ng lalim at katatagan. Ito ay araw ng pagpapatawad at paghilom ng mga sugat sa loob ng pamilya. Sa karera at pananalapi, mahusay na araw para simulan ang isang negosyo na maaaring maging family business o anumang proyekto na pangmatagalan. Ito ay araw ng paglalagay ng pundasyon, hindi para sa mabilisang kita. Ang pagbili ng lupa o bahay ay pinapaboran ngayon. Ang tapang ng Aries ay tutulong sa iyong gawin ang unang hakbang. Sa kalusugan at kagandahan, napakataas ng ating enerhiya ngayon. Gamitin ito sa aktibong pamamahinga tulad ng paglalakad sa kalikasan,
lalo na malapit sa tubig. Ang mga sauna, steam bath, or kahit isang mainit na paligo ay lubos na nakakatulong upang linisin ang katawan. Ang mga bahagi ng katawan na sensitibo ngayon ay ang dibdib, likod at gulugod. Mag-ingat sa pagbubuhat ng mabibigat. Sa espiritual na pag-uunlad, ito ang araw para sa ancestral work. Magsindi ng kandila para sa iyong mga ninuno. Tingnan ang kanilang mga larawan at magpasalamat. Meditasyon na nakatuon sa paghahanap ng iyong panloob na bukal ng lakas ay napakabisa rin. Upang lubos na magamit ang kapangyarihan ng araw na ito, narito ang ilang mga praktis at ritual na maaari ninyong gawin. Una, ang ritual ng pag-uugnay sa bukal. Humanap ng tahimik na lugar. Umupo ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Isipin na ikaw ay isang puno. Damhin ang iyong mga paa bilang mga ugat na bumaon ng malalim sa lupa. Sa ilalim ng iyong mga ugat, mayroong isang kumikinang na bukal ng gintong liwanag. Hayaan mong umakyat ang liwanag na ito sa iyong mga ugat, sa iyong katawan, hanggang sa iyong ulo. Sabihin sa iyong sarili, ako ay konektado sa walang hanggang bukal ng lakas ng aking mga ninuno. Ang kanilang karunungan at pagmamahal ay dumadaloy sa akin. Manatili sa pakiramdam na ito sa loob ng ilang minuto. Ikalawa, ang pagbabasbas sa puno ng pamilya. Kumuha ng isang puting kandila, isang litrato ng iyong pamilya o mga ninuno. Sindihan ang kandila, hawakan ang litrato at sabihin ang pangalan ng bawat isa kung kaya mo. Magpasalamat sa kanila. Sabihin, salamat sa buhay, sa lakas, at sa mga aral na inyong ipinamana. Ang inyong ilaw ay patuloy na nagliliwanag sa aming landas. Hayaang maubos ang kandila sa isang ligtas na lugar. Ikatlo, ang pagsingil ng tubig para sa kasaganaan ng pamilya. Bago matulog, kumuha ng isang basong malinis na tubig. Ilagay ito kung saan masasalamin ang liwanag ng buwan kahit sa bintana lang. Hawakan ang baso at sabihin ang iyong mga hangarin para sa iyong pamilya. Pagkakaisa, kalusugan, kasaganaan. Sa umaga, inumin ang kalahati ng tubig at ang kalahati ay idilig sa isang halaman o ipahid sa pintuan ng iyong bahay bilang simbolo ng pagdaloy ng biyaya. Sa usapin ng pagkain, piliin ang mga masusustansyang pagkain na nagmula sa lupa, mga root crops, gulay, at mga prutas. Ang mga sabaw at sopas ay napakaganda ring kainin ngayon. Uminom ng maraming malinis na tubig. Iwasan ang mga processed food, junk food, at sobrang alak dahil ito ay nagpaparumi sa ating panloob na bukal. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Una at pinakamahalaga, ang pakikipag-away sa mga miyembro ng pamilya. Ito ang pinakamalaking bawal. Ang bawat masasakit na salita ngayon ay parang lason na inilalagay mo mismo sa inyong bukal. Ang epekto nito ay pangmatagalan. Ikalawa, ang pagiging makasarili. Ngayon ay araw ng komunidad at pamilya. Ang pag-iisip lamang sa sariling kapakanan ay pagputol sa iyong koneksyon sa iba. Ikatlo, ang pagsisimula ng anumang uri ng alitan o hidwaan kahit sa labas ng pamilya. Ang agresibong enerhiya ng Aries ay maaaring gawing mas malaki ang maliit na di pagkakaunawaan. Ikaapat, ang pagputol ng mga puno o pananakit sa kalikasan. Ang kalikasan ay refleksyon ng ating mga ugat. Ikalima, maging mababaw sa pakikipag-ugnayan. Iwasan ang tsismis at walang kwentang usapan. Mas mainam ang malalim at taus-pusong pag-uusap. Ikaanim, pagwawalang bahala sa mga tradisyon ng pamilya. Kung mayroon kayong mga ritual o gawain na nakasanayan, subukang gawin ito ngayon. Ikapito, huwag tapusin ang mga relasyon
lalo na ang mga pangmatagalan. Ito ay araw ng pagtatayo, hindi ng paggiba. Ikawalo, sa pananalapi, iwasan ang mga sugal at mga high-risk, short-term investments. Mag-focus sa pagbuo ng matatag na pundasyon. Ikasyam, huwag magreklamo tungkol sa iyong pamilya o nakaraan. Sa halip maghanap ng mga aral at dahilan para magpasalamat. Ikasampu, huwag pilitin ang sarili na magtrabaho hanggang sa mapagod. Ang enerhiya ngayon ay para sa pagbuo, hindi para sa pagkaubos. Tandaan, ang pinakamatatag na puno ay may pinakamalalim na ugat. Ngayon ang perpektong araw para diligan at alagaan ang iyong mga ugat. Mula sa karunungan ng nakaraan, itayo natin ang isang magandang kinabukasan. Naway ang liwanag ng buwan at ang lakas ng iyong mga ninuno ay gumabay sa iyo hanggang sa muli nating pagkikita sa ilalim ng parehong kalangitan